Pag nagkaroon ako ng boyfriend kuya, hindi kami nagtatagal dahil ang sabi niya, hindi daw siya ang nakauna sa akin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ating bigyang pansin ang mensahe ng ating sinder na si Ma'am Janet from Toledo, Cebu City. At ang sabi niya, "Hi kuya, good morning. I'm Janet, 18 years old from Toledo, Cebu City. May tanong lang po ako kuya, gaano po ba kahalaga sa isang lalaki ang virginity ng isang babae? Natatakot na kasi ako kuya na magkaroon ulit ng boyfriend dahil huling boyfriend ko po kasi yung problema na yan ang dahilan kaya naghihiwalay din po kami. Kapag nag-aaway kami, palagi na niyang sinusumbat sa akin na hindi siya nakauna sa akin. Paulit-ulit na lang kaya nauwi sa hiwalayan ang relasyon namin. Aminado naman po ako kuya na maaga ko pong nasubukan ang mga bagay na ito dahil po sa nauna kong boyfriend noon na nangako siya sa akin na hindi na kami maghihiwalay habang buhay. Kaya ipagkaloob ko sa kanya ang pagkababae ko sa edad lang na 15 years old sa time na yun. Pero noong nakagraduate na po kami ng high school at pumunta na sa dyan sa Manila para magtrabaho na, unti-unti nang kumupas ang mga pangako niya at tuluyang naglaho ito dahil nakahanap na pala ng iba. After kami nag-break, nag-try ako ulit na magkaroon ng boyfriend. Tulad ng sabi ko, naghihiwalay lang din kami dahil nga sinabi sa akin, hindi na daw siya ang nakauna sa akin. Kuya, sana makita niyo po itong mensahe ko. Maraming salamat po. Okay? Magandang araw po, Ma'am Janet ng Toledo, Cebu City. Shoutout po sa lahat ng mga taga Cebu. Maayong adlaw po sa inyong tanan. Ma'am, sa edad mo na 18 years old, kung tutusin, masyado ka pang bata para sa usaping ito. Pero dahil nasa tamang edad ka na, subukan kong sagutin at ating himahimayin ang tanong mo na ito para maging aware na rin ang mga ibang kababaihan na minsan nang naging biktima ng mga pangako lalo na sa murang edad na sa kalaunay naghihiwalay lang din naman. At sabi mo ma'am, gaano kahalaga sa mga lalaki ang virginity ng isang babae? Ang sagot nito, sobrang halaga po talaga ma'am. Isang bagay kasi ito na naging tradisyon na ng mga Pilipino ang may pagmalaki ng mga kalalakihan na sila ang una at huling lalaki ang nakagawa nito sa magiging partner nila, na masasabing malinis talaga ang naging asawa nila. Pero sa paglipas ng panahon, ang tradisyon na ito ay unti-unting nagbago kasabay ng pagbabago ng teknolohiya natin ngayon. Kaya naman sa mga bagong panahon natin ngayon, out of 10 sa mga kalalakihan, 3 na lang ang nagsasabing mahalaga para sa kanila ang pagiging malinis sa isang babae bago nila ito aasawahin. At 2 sa mga lalaki na yan ay nakatira pa sa mga probinsya at 1 lang ang nakatira sa mga matataong lugar tulad ng mga syudad. Bakit ko nga ba nasabi ang mga ito? Dahil base po yan sa mga nakikita ko sa panahon natin ngayon. Sa sobrang bilis na lang po ng pakikipagkomunikasyon sa panahon ngayon, ganun na din po kabilis ang pagpapalit-palit ng mga partner, mababae man o lalaki. Kaya kung napapansin mo, nabaliwala na ang isyu kung nagmamatter pa ba ang mga lalaki sa virginity ng isang babae. Hindi ito tulad ng panahon noon nasagrado pa ang isang relasyon na ayon sa mga mas nakakatanda pa sa atin, ni paghawak mo sa kamay ng mga nililigawan mo noon, malaking issue na yan. Kumbaga kapag nakita kayo ng magulang ng nililigawan mo na babae, dapat ipakasal na kayo kagad. Ano ba ang ibig sabihin ko dito? Sa tanong mo ma'am, hindi na po yan issue ngayon kung nakasubok ka na o hindi pa. Ang pinapahalagahan ngayon ng mga kalalakihan ay yung magkasundo kayo sa mga bagay-bagay bilang mag-boyfriend o mag-asawa. Yan ang mahalaga ngayon. Halimbawa na lang dyan ay ikaw. I'm sure na hindi mo rin naman ginusto na magkahiwalay kayo ng taong pinagkatiwalaan mo ng iyong pagkababae, di ba? Biktima ka lang din naman sa mga pangako na kaya ibinibigay mo ang pagkababae mo sa lalaking yun. So, hindi ka pwedeng husgahan na wala ka na o marumi ka na kasi lahat ng yun ay hindi mo rin naman ginusto na mangyari sa'yo. Ibig sabihin na wala man ang pagkababae mo, kaya mo pa rin magmahal ng totoo. At sabi mo, natatakot ka na magkakaroon ulit ng boyfriend. Baka ganun din, iiwanan ka rin o maghihiwalay lang din kayo dahil sa isyu na ito. Huwag nyo pong maliitin ang sarili nyo. Huwag kayong matakot na magmahal ulit. Baka natapat ka lang sa mga lalaking hindi naman talaga seryosohan ang gusto sa'yo. Kung hindi, pakikipaglaro lang ang hangabol sa'yo. Kaya kapag nagsawa na, ginawang dahilan na lang ang isyu na ito. Alam mo ma'am, lalaki ako. At alam kong napakaraming ganitong klaseng lalaki ang naghahanap lang ng mga babaeng sabihin na natin, pangpalipas lang para sa kanila. At hindi ka naman talaga siseryosohin ito.
Ito ang payo ko sa iyo, ma'am, at ibang kababaihan na rin. Tulad ng sabi ko, magmahal ka ulit, huwag ka matakot. Pero sa pagkakataong ito, huwag mong masyadong madaliin. Piliin mong mabuti ang magiging boyfriend mo o maging asawa mo. Maging totoo ka sa kanya patungkol sa pagkababae mo. Hindi po kabawasan yan kung sasabihin mo sa kanya yung pagkababae mo para malaman mo kung willing ba siyang tanggapin ka. Kung hindi ka na tanggap, di okay lang. At least alam mo na hindi mo pinipilit ang sarili mo sa isang tao na hindi ka tanggap. Ulitin ko, sa edad mong 18 years old, ma'am, kahit hindi ka pa magmamadali, magkakaroon ka talaga ng partner. Dahil ang bata mo pa, hindi mo dapat ito pinoproblema. Kung virginity lang din naman ang iyong issue, tulad ng sabi ko, may mga lalaking hindi na nagmamatter dito. Patunay niyan yung may mga anak na nakapag-asawa pa at naging maayos naman ang mga buhay nila. Napakarami niyan, ma'am. Siguro sa nakita ko sa iyo, ma'am, sa kakaproblema mo sa issue na ito, napansin kong napabayaan mo ang sarili mo. Base sa mga picture mo, ma'am. Tingin ko, bago ka ulit pumasok sa pagmamahal, ayusin mo muna ang sarili mo, ma'am. Kunting exercise po, kaya mo pa yan dahil bata ka pa naman. Kasi kung pababayaan mo ang sarili mo at lalo ka pang maging malusog, baka naman iilan lang po ang magkakagusto sa'yo at mahihirapan kang makahanap ng lalaking magsiseryoso sa'yo. Oo, sabihin na natin na may mga lalaki din naman na hindi nagbabase sa itsura. Pero nakakaapekto din po ang pagpapabaya sa sarili. Kaya ko sinabi ito, ma'am, dahil payo nga ang gusto mo na marinig galing sa akin. Kaya kailangan kong sabihin sa iyo ito. At sana huwag niyo pong masamain itong sinasabi ko. At para naman sa mga kababaihan na hindi pa nakasubok sa mga bagay na ito, kung kaya niyong panatiliin yan para pangregalo niyo sa magiging asawa niyo in the future, malaki po ang impact niyan sa inyong pagsasama bilang mag-asawa, dahil para sa akin nagbago man ang panahon, nawala man ang mga tradisyon. Isa ako sa 3 lalaki ang nagsasabing mahalaga ang bagay na yan. Pero hindi ibig sabihin na pahanggang sa ngayon ay isang malaking issue pa yan. Kaya lang, tulad ng sabi ko, may mga lalaki po talaga na hinahanap nila ang mga babae sila talaga ang nakakauna nito. At sa huli, masasabi kong ang salitang mag-aasawa bago ka pumasok dito, dapat nakaready na kayo dahil hindi po ito madali, lalo na sa mahal na bilihin ngayon. Baka kahit ikaw pa ang nakauna sa asawa mo, kung wala na kayong makain, baka maghihiwalay din kayo. At salamat ulit sa mensahe, ma'am. Sana makatulong itong payo ko. Paalam.